Hey yo, what's up? What's up? Welcome back sa ating podcast. Pag-uusapan natin ang kwentong airport. With that and more, with the episode 65 of Lilac Lounge, the podcast. Ladies and gentlemen, we have just landed at Ninoy Aquino International Airport. Hey, Sa ating tatlo, sino unang nakaranas sumakay sa eroplano? Kasi hindi naman tayo makakasakay ng eroplano kung hindi tayo nagpunta ng airport. Ikaw, yeah. Ako, 2006. 2000, Wait, nagtatrabaho na si Dada noon. Wala pa 2002. travel noon. 2002 ako. Saan unang travel mo na ano yan, syempre, provincial Bangkok. no? Bangkok. Bangkok na. Ah. Okay. So, yun yung unang travel mo. Unang gamit ng airport. Ano yung experience? Hindi ko matandaan kasi sobrang tagal na. 2002 pa lang. Kumbaga, mas komplikado ang international flight kesa dun sa local flight. International flight agad ako. So, buti na lang yung kasama ko kasi may alam naman. Diba? Alam niyo naman ako pag tayo bumabiyahe, ako yung tour guide. Itinerary. Diba? Oo. So, pero that time, so parang ako yung parang susunod lang kung saan susunod, yung ganyan. 2002 yun. 2002. What's next after 2002? 2002 pa rin yata, I think, the time. Saan na naman? 2003, Yung- Bohol. Yung si Jan, bata pa. Yung tumatakbo pa sa Bohol, ako nasa career na. Ako 2005 or 2006. Nagpunta kami ng Hong Kong noon. Kasama ko si Mama Maria. First yun. First time Kapag yun, ah. Ano yun? Anong buwan? Hindi ko na matandaan. Kasi, kaya lang naman kami nagpunta doon kasi si Ria nag-a-apply papuntang Canada. Diba dati sabi nila, bago ka mag-apply, kailangan may mga tatak yung 2005 Correct. yun. Correct. 2005 yun. Kasi Oo. 2006 ako nag-abroad. So, 2000. 2005 kayo. Ayun. Nag-Hong Kong, tsaka yung St. Jude ba yun? Sinong, lahat kayo first time? That Oo, time? kami tatlo. Lakas ng loob. Pero package yung inano namin, package oo. tour. Yung kasama na yung hotel, yung wala kaming, Hindi, pero syempre, pagdating mo sa airport, di ba? Kayo pa rin yun. Yung kapa-kapa, di ba? Kakaba, di ba? Syempre, first time, hindi mo alam kung ano itatanong sa'yo sa airport eh. Pero hindi pa naman din ganun kahigpit, di ba? Kung magtutur ka lang, hindi pa ganun ka-OA sa immigration. Kasi ngayon, di ba? Mahigpit din. Mahigpit na First nun? time, kasi Oo. uso ng OFW din yata noon, di ba? Oo naman. Oo. Pero Kaya- wala namang hiningi sa inyo ng mga ridiculous requirements, yung mga nung time nyo na yun. Yung parang out of the blue Business. biglang hiningi sa inyo or Ay, wala tinanong. naman. Kasi, wala pa. pinirate lahat. Tsaka uso ng lahat, nakaprint pa lahat, di ba? Sure. Parang pinipare lahat yung documents, yung mga hotels, Mm. ganyan, kung saan mag-stay, tapos yung return ticket, ganon. Sinasigurado nilang babalik ka ulit ng Pilipinas. At bakasyon ka lang. Ibig sabihin pala, ako ang first time nag-abroad, pero papuntang work. Work na. To work. Oo. Ang naalala ko naman, kasi nga, syempre, first time kong mag-fly sa aeroplano. Wow, nakaka-social naman na mag-fly. Grabe sa mag-fly. Fly, kaya yung una talo Inaantok na ako. Naalala ko talaga, kabiling-bili na ng tatay ko, anak, magdala ka ng ube. ube? Oo, Talaga? ube ha. Ganyan talaga. Tapos sabi ko, o sige nanay, magdala daw tayo ng ube. Tapos naalala ko talaga, wala naman akong naging problema sa immigration that time. Hindi pa ganun kahigpit. Parang eksakto noon, di ba yung business ni Ara noon is ako yung nagtumatao doon. Tapos parang wala namang hingi na trade license eh. Pero parang ang natatanda ko noon, tinanong ka, ano business mo rito para bumalik ka uli ng Pilipinas? At saka ba't ka magtutur? Sabi ko lang, ando ng tatay ko. And also, may business ako dito. Parang, yun lang ang natatandaan ko. And then, nung nakarating na ako ng Dubai, doon ko nilabas yung ube. Binibigay ko sa immigration. Tapos, nung nagkita kami ng tatay ko, nung nandito na sa Dubai ako, sabi niya, bakit may dala ka pang ube, ba't di mo yung iniwan doon? Eh, ayaw naman tanggapin ng immigration eh. Saan immigration mo binibigay? Doon po sa dito sa Dubai. Natawa siya, sabi niya, hindi yan, doon sa immigration sa Pilipinas. Tinuturo ng tatay ko, magbigay daw ako ng ube sa immigration sa Pinas. Para raw hindi ako masyadong pahirapan. Kaya hindi ko pinigay sa immigration ng Pilipinas. Siyempre sa isip ko, siyempre kung nakakain na ng ube yan, yung mga taga-Dubai na lokal, hindi pa. So, kala mo, kailangan mong patikimin kasi. Oo.
Joseph, yung pala, hindi pala. O, yun lang. Immigration ng Dubai mong binibigay, hindi na sa Yes. Pilipinas. Nung time na yun, parang, ba't ako tatanggap ng pagkain sa stranger? Di ba? Mm-mm. Malay ko naman. Sa immigration naman, natatandaan ko pa Hong Kong naman ako that time. The usual naman, di ba, kailangan mo ang prepare mo, the usual documents na meron ka. Well, ID, lahat, birth certificate and all. Plus, di ba, pag employed ka, certificate of employment, kailangan nila yan. Tapos yung employment ID mo, Mm-mm. parang masyadong OA yung immigration that time. Meron ka bang business card? Yung Mm. ganyan sa akin. Di binigyan ko ng business card. Oh, nasa sales ka pala, ganyan, ganyan. Ganyan. Anong binibenta nyo? Ganyan, ganyan. Tapos Mm. tinanong sa akin, di, eto yung binibenta namin, ganyan. Pwede mo ba explain sa akin yung ganyan, ganyan? Ano yun? Ako naman, para ako nag-present, diniscuss ko lahat ng system na pinipresent namin, yung gano'n. So parang sa akin, di syempre, dahil nga immigration, bibo ka. Kasi dapat Mm-mm. ipatunayan mo talaga kasi nga dahil pag kumbaga parang dahil kabado ka rin, di ba? Pag nasa immigration, lagi naman ang ganun ng kwento. Dapat masatisfy mo sila. Mm-mm. So ako, bibong-bibo na pinipresent ko kung ano yung sistema namin. Ano? Tapos palang after nga, na-realize ko na lang din, hindi naman naiintindihan yun. Pero inisip ko, hayaan mo na para makalusot na rin. Para akong, remember yung nakwento ko, parang si Gary V. Di ba, ang Si Gary, sinabi, parang si Gary. di ba, yung, ang sa Na kanya naman, paano? customs naman dito sa Wellington. Di ba ang sabi niya, we have a Filipino Sampulan. employee here and he said that you're the Michael Michael Jackson. Jackson of the Philippines. Ganyan nga. Di syempre, hiyang-hiya yung isa. Tapos sabi, can you do a sample? So habang nagkakalkal ang custom Mas sa taga. Wellington, nagsusumayaw daw siya. Tapos ngayon nga, yung nakalampas na lang siya. Doon niya na-realize na sabi niya parang, bakit ko ginagawa yun? Yung parang nakakatawa naman talaga. Isa yun sa natandaan ko, parang ako, pinag-present naman. Naalala niyo naman, di ba, isa sa mga bakasyon ko dyan. Oh, Sumobra yung saya ko, di ba? oh, Yung inabutan ng madaling araw, nung di ba may early check-in. okay. Ah, Galing tayo kay Raria nun. Ang iniisip ko, ang flight ko is 6 ang p.m. gabi. Oo. Yung pala 6 Kaya morning. pala, binubok ko siya kasi nagising na ako ng mga 9. Mm, Binubok ko siya ng early check-in. Ayaw, ba't error ng error to? So parang nagkaroon na ako ng i-check ko, ano ba timing to? oh, Tapos nakita ko nga 6:00, ibig sabihin, morning. correct. Alam mo, disoriented ako, parang feeling ko ngayon pa ako nun. Mm, So parang di ba kaya nga sumabog na ang balita na si Egay, katangahan, ayan, Iwan. naiwan ng eroplano. Oo, Nag-post pa nga ako na parang, wag mong gayahin si Egay. oo, Naiwan eroplano. Actually, nasayang talaga yung half nung binayad ko kasi wala na yung rebooking, wala na. It's your Mm-mm. fault eh. mm, So, ang No show. nangyari, oo, imagine yung kailangan ko kasi makabalik ng Dubai nung mismong araw na yon. Kung magkano yung binayad kong 55,000 noon for the back and forth is Uwi. to one way ng Cebu Pacific. Kasi Oh. inago ko lang yung schedule para lang makabalik nung same day na yun. actually. Isipin mo yung katangahan na yun, Mm. magkano yung nagastos Was ko you. nun? Oo. Oo. Kasi kailangan ko talagang bumalik eh. Dahil nga parang yung madalas na kong laging biyahe. Di ba, minsan kapag Mm, weekend, long weekend, book, mm, kahit bukas, yung ganon. Nasanay na ako tuloy na yung parang hindi ka na kinakabahan kahit malate Mm. ka. Kunyari, ang flight ko let's say 8 o'clock. Pupunta na ako sa airport ng siguro kahit tumating ako ng past 7, yung ang lakas na ng loob ko. Di ba mm. usually, pupunta ka ng airport, usually 2 hours 2 before hours. or 1.5, yung ganyan. Ako talagang minsan, ita-time ko na napaboard na. Diretso na, hindi ka Oo. na mag-aantay. Hindi na ako mag-aantay. Pagdating ko sa labas ng NAIA 3, ang haba ng pila, papasok pa lang. Sabi ko, hindi ako aabot. Ito yung mali mong thinking na gusto Oo. mo pagdating mo boarding na. Kasi paglabas pa lang, ang haba na ng pila, papasok pa lang. So ngayon, inobserve ko yung sa may gate, yung papasok. 'Di ba pagpasok mo ng pintuan ng airport, ilo-load mo yung gamit mo dun sa conveyor, yung scanner. Tiningnan ko, yung mga nagpapasok ng gamit, yung sila na, Mm. wala na silang pakialam, kundi yung gamit nilang mailagay. So ngayon, di yung guard, sabi ko, okay, hindi nakatingin. So hindi magrereklamo to kung sumingit ako. Sabi ko gano'n. Yun yung naiisip ko. So ngayon, yung guard dun sa mismong ganyan. Sir, sabi ko, di pinakita yung ano ko, yung flight board. May ano na ako, boarding pass kasi pwede ka na mag-check-in, diba? Ko, sir, ano yung flight ko? Malamang tinatawag na po ito. Sabi ko, ano na, boarding na kami. Boarding na po yung ano ko, ganyan.
O sige, scan mo na, iligay mo na yung gamit mo dyan, ganyan. E di inis ko, nakalusot, ganyan, takbo ko. So ngayon, lagi tuloy ako dumadating, yung parang last call sa sa Mm. pag-check-in, yung gano'n. Kasi yung bag drop-off na eh. Mm-mm. Ayun. So may mga yung isang scenario ng gano'n na parang sabi ko, okay, wag ka nang uulit na yung sagad-sagad. Kasi nga may mga senaryong gano'n. What if Mm-mm. hindi ka na mapalusot ng mga baka magreklamo na sa yung mga nakasunod mo. Nakakatawa yung experience. Actually hindi mo dapat siya binabrag eh kasi parang hindi naman dapat iyabang yung nakalusot ka dahil nakasingit ka, 'di ba? Pero nakakatawa lang yung experience dahil parang wala eh, ano ka na eh, short ka na sa time at saka nagmamadali ka na rin that time. Sa Pinas talaga mahirap. Kailangan mo talaga at least 2 hours bago ka, yung Mm. flight. Anong at Hindi least ka two pwede, hours? 2 to 3 days. 4 hours na ngayon. 4 hours na? Sa haba mama ng immigration sa pila. O that is Ayun, kung international. Oh, international oo. ako. Oh. Kasi, yun nga, kasi di ba ako lagi ako nabalik 1st of January, tapos yung first flight yung Yeah. 7:30 a.m. So parang ina-expect mo, ay siguro konti lang yung mag-flight ng araw na yun. Kasi madaling araw tapos January 1 pa, di ba? Hala, hindi ko ina-expect ang haba. 7:30 yung flight namin. Umalis ako ng bahay ng 4:30. So parang mga 5, ando na. Pagdating pa lang doon sa although nag-web check-in na ako ang haba ng pila. Pagkatapos pa nung check-in, pagdating sa immigration, ang haba pa din. Hanggang dumating na, di ba 7:30 yung flight namin? 7 o'clock na sa immigration pa rin kami, nakapila kami. Grabe. So, Hmm. itong si Singapore Airlines, siguro madami pa kaming mga tinatawag na yun na Hintayin. lahat. Kasi crowded talaga sa immigration eh. So parang, kasi syempre naka-check-in na naman kami. Sa immigration na lang yung kaya alam nila na nandun na kami sa airport. So, nagpunta sila doon, tinawag kami, lahat yung flight na ganito, yung SQ ganyan-ganyan. Pinull out nila kami. Pero para unahin kami sa immigration kasi paalis na yung aeroplano namin. Ah. So, doon ko na-experience talaga no, after immigration, scan, diretso kami sa aeroplano. So, after noon, hindi ko na talaga ako late na pumunta. So, itong katangahan na naman din to. Di ba yung nawala ng bagahe? Sa airport, Cathay Pacific. Di Mm. ba? 2009 yata or una kong bakasyon. Oo. Uwi? So, tapos di ba nagbi-video na ako, may dala akong JVC na camcorder. Yeah, yeah. Yun yung mga kinuhanan ko sa pagkakatanda ko yung sa Davao natin. Mm. Naka-video sa Davao. 2009 ba yun? Kasal ni Ria? Oo. Nung honeymoon? Hindi. Yeah. Ah, Mm. okay. Oh, Davao yun. Yeah. Oo. Kailan yung Boracay Tapos, natin? Boracay 2010. 2010. Mm. Oo. Napakayabang yung umuwi. Yearly. Oo nga, no? Dati. Mm-mm. Ayun na nga. So, andoon, even yung pag-uwi ko no, yung nag-surrender kami nung PH. May Oh. video rin niya tayo or picture. Mm. So, eto na nga. Ang nangyari naman nun, bakit ba kasi tatanga-tanga talaga, no? Yung bagahe ko, di nilaglag ko na sa kumbaga sa conveyor. Yung sabihan niya nung, kasi nga parang nagmamadali eh. Mm. So, sa akin naman, inisip ko, so okay na yun. Pero hindi ko nakita na nalagyan ba yun ng sticker or kung ano man. Basta, ang nangyari lang na hindi talaga nakakatuwa is, when I reach Dubai, Mm. hindi kasama yung bagahe ko. Ang tagal ko na naubos ang oras ko sa kahihintay sa conveyor, Mm. wala akong maletang nakita. Hanggang totally lahat nakakunakuha na, naglabasan na pati pilot, pati stewardess, nung Yeah. Wala eroplano, na. wala. Mm. So, nag-report na ako noon sa Cathay Pacific noon sa na lost baggage na nga. So, nitatrack nila yon. Di malaman kung saan nakarating. So, Parating. ang bag pala, ang nangyari is, hindi siya nalagyan ng Tag. sticker. Oo. Ang masaklap noon, ang naging bayad lang is parang $10 yata per kilo. Ha? Oo, basta umabot lang ng tila mga $200 lang yung na-refund ko. Kapalit lahat ng mga memories, videos, may nagpakisuyo pa sa akin ng dokumento na na naka-red ribbon na Pero hindi mo yun. nakuha totally yung bag? Wala yun, wala, as in wala. Ha? Mm. Actually, ang kasama ko pang mag-file ng refund noon, yung ex kong si Michael. Nalala ko talaga yun kasi talaga sinamahan niya ako. Bilang, siya, bihasa siya sa airport kasi yung business nila sa airport. So, siya yung nakipag-usap talaga. So, kahit anong Inglesan nila, parang it's my fault, parang gano'n, tsaka walang insurance totally yung yung waiver or something. So, parang yun lang yung maximum na pwede nilang ibigay.
Pero sa akin, traumatic talaga yun kasi ang Di ba? daming Meron yung importanteng bagay. maliit na sticker na ilalagay sa bag mo, katabi Yun nung nga na eh, hindi ako sure kung nailagay nila. Para kasi ang lumalabas is yung negligence doon sa nasa Pilipinas kasi nga, nagmamadali na. Ah, Ah, So, walang nailagay na sticker. May nailagay man, baka maling location. mm. okay. Alam mo, Pero magtataka ka, every counter di ba pag mag-check-in tayo, ibig sabihin, doon yung flight mo. Yun yung flight Oo. number mo. yeah. Oo. Oh. Hindi kasi conveyor parang lahat doon, di ba? Inaano. Oo, 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 Yung oo. sorting, Oo, hindi mo kasi na hindi pa alam. naman sa atin ganun kaganda, 'di ba? Saan ba yung may Mm-mm. Oo, ganun? Parang yung parang mano-mano. conveyor kung saan, 'di ba? Ang Philip, galing. Saan ba yun? Nakita ko Yes, na yun. Basta parang kasi hanapin yun, mo. yung yun. barcode yung scanner, alam na nila kung saan, yung flight mo Ang galing, 'di ba? Saan ba Oo. yun? Saan bang airport So yun? mula noon, hindi na ako nag-Cathay Pacific talaga ever. Eh kasi di ba pag Cathay Pacific may stopover ka ng ilang oras lang sa Hong Kong Mm, and kami. then doon sa Oo. final destination mo. So parang ang inisip namin nung una na ano transit. lang, maiwan sa ano. Pero Mm-mm. yun na nga, kwento na lang Alam siya. mo, kasi Oh. pag meron kang layover, depende eh. Itatanong mo muna dun sa, kunyari, di ba galing kang Pinas? Itatanong Mm-mm. muna sa Pinas kung yung bagahe mo ba eh kukunin mo Diretso. pagdating mo Oo, ng oo, Hong oo. Kong or diretso Correct. sila ang magta-transfer. So Mm-mm. parang Correct. dapat lagi mo siyang parang habit, lalo na Mm-mm. kapag meron Oo. kang layover. Kasi hindi laging ganon. Mm-mm. Parang nung time na yun, the option was, kami na bahala, diretso na to sa Dubai. Mm. Nabanggit nila. Parang gano'n, oo. Kaya nga talaga inilaban namin yun na kayo ang nagsabi na itong bagahe na to dahil maikli lang yung aking layover sa Hong Kong. Parang after 1 hour, lipat lang ako Mm-mm. ng ano ng Mm, eroplano. mm, Pero yung bagahe, dire-diretso na to. Kaya ako pumayag na matagalan siya na nagstay pa ako doon sa may conveyor dahil yun nga ang sitwasyon. Baka mm, na-mix lang. But eventually, yun nga, napunta siya sa ibang lugar, sa ibang bansa. mm. Somewhere in Vietnam. Ay, ewan, Kung basta saan na-mix up papunta. siya. For example, kahit parehong airline yung pagtatransferan ng, Mm-mm. ng Mm, flight, kunyari, di ba, in your case, Cathay. Kung Cathay mm, Pacific kang Manila to Hong Kong, tapos Hong Kong, for example, Hong Kong to Dubai, eh, Cathay ka pa rin. Kahit mm, same na airline siya, itanong mo pa rin kung saan ka nang galing. Miss, yung bagahe ba namin, kukunin ko pa sa Hong Kong or hindi? Whether mm, mm. maikli yung layover mo or Mm-mm. mahaba. Oh, yun dapat, oo, tama. Oo, kailangan Kasi lagi mo parang pa rin siyang tatanungin. may confirmation na May in-acknowledge yun na confirmation. sinabihan Kasi mo ako na make it ganito. a habit na lagi mo siyang At, tatanungin. pero bukod dun definitely dapat talaga lagyan mo ng pangalan ng bag mo, leche ka. Kasi hindi ko Yes. talaga nilagyan yun. Yun Wala ang kang ano mo. pangalan sa bag. Yung pa Oo. yung isa doon. Hindi Kami, ako mahilig maglagay ng pangalan nun. Ako yun naman ang Gano'n dapat. ako katamad. flight ko, meron ako nakasiksik na flight details. Kumbaga, Mm. Tsaka yung noon. So, mula, destination. Ah, Destination ng bag oo. mo. So, mula noon talaga, naglalagay na ako ng name tag, tsaka ng address, tsaka yung contact number sa kada maleta. Para Kada alam nga kong corner sasakay. eh. Lalo na kapag, kunyari, may box ka, Mm. lahat ng ano yun, merong Mm. pangalan. mm-mm. Lahat ng pangalan. Tapos yung, eto pa, isa pang ginagawa ko din. Sa loob din ng maleta mo, possible na matanggal yung label mo sa harapan. At Labas. for example, Mm. napunta na yung bagahe mo sa lost and found. Lalagyan mo siya ng ano mo din, ng pangalan mo, flight at sa loob. Yung Mm. anything na pag binuksan yung bagahe mo, alam nila na sa iyo yun. So mas madali for Mm. them to identify na sa iyo yung luggage. From Manila to ang layover mo Australia, tapos Australia to, kunwari, papunta rito to New Zealand, huwag kang mag-aalat ng 1.5 hours lang or 2 hours lang. Ah, Kasi baka yung lilipatan mo na boarding gate malayo dun sa pinaglapagan mo. Mm. Tapos delay what or if, may mga airline kasi na sasabihin sa'yo na yung bagahe mo, ikaw pa rin ang kukuha pagdating mo sa Australia. Tapos, Australia, i-check-in mo pa ulit. So, mm. kailangan mas mahabang time yung iaalat mo. Nung nagpunta ako ng Sweden, Mm. kasi di ba nung una, Recently lang. Yeah. ano ako sa, Dubai, Mm. nung tinanong ko nga, diretso na, sila naman nagsabi talaga na diretso na yung bagahe ko So, sa yun. Sweden, doon ko na siya Oo. kukunin. That's good. Pero At yung least may pauwi ganun din. ako, Mm. kasi tinanong ko, kasi mag-stop ako ng weekend doon sa tinanong ko na kung makukuha ko yung bagahe ko. So Correct. may option ako. It's Oo. either gusto ko or diretso na Lipatan sa mo. Singapore. Parang Okay. gano'n. E di syempre, sabi ko, kailangan ko yung bagahe ko. Yeah. So ayun, nakuha ko naman yung bagahe ko. So At parang, least yun, alam mo, may transparency, di mm ba? mm Kasi ako, nag-worry din ako. Sabi ko, paano?
to. So lahat ba nung damit ko na susuotin ko over the weekend, i-hand carry ko Mm. para in case dumaretso yung bagahe ko dun sa ano. Ganun nangyayari, ni-ready ko na siya. Para in case ano, kung dumaretso man siya, at least may hand carry ako. May susot ako. Correct. Yan. Yun yung Mm-mm. naalala ko na. Ito yung sasabihin ko. Kasi, ganito, lalo na kapag international travel, yung, di ba yung hand Ano ka carry nang damit? mo, lagi kang merong set ng damit na gagamitin mo kahit yung bagahe mo maliit. Mm-mm. Kasi hindi mo maiwasan eh. For example, yung katulad yung sa'yo, na nawala talaga totally yung gamit mo. At least ikaw, kung ilang araw ka pa dun sa pupuntahan mo, well, swerte ka kasi ikaw, yung destination mo eh, titirahan mo. Yan mismo. Kasi Oo. paano kung kunyari turista ka lang at lahat ng kunyari, lahat ng damit mo nandun sa bagahe mo tapos ang dala Mm. mo sa hand carry mo ay puro pagkain. Wala kang Mm. suot na, 'di ba? So, Oo. ang ano doon, Sunset. meron kang Oo. set ng damit na gagamit mo sa hand carry. Tapos the rest, yun yung nandun na sa bagahe mo. Check-in. Mm-mm. Always name, lagay yung pangalan tsaka yung destination ng kung turista ka, yung hotel na pagsistayan mo, para alam nung, kung sakali kung Saan nawala ko man, alam nila kontakin? kung Oo. saan, ano, pupunta Dadalhin. yung bagahe mo. Dito sa Dubai, although maganda yung airport namin, piparin ko pa rin ang Singapore. Maayos. Oo. Ay, Komportable, homey. Tsaka yung tipong inviting yung, sige, magtagal ka pa rito. Mm-mm. Parang talagang true. intentionally ginawa siyang ganun Hindi ka para mainip eh. sa mga may long, Yeah. may long, long May layoff. layover. Mm-mm. Mm. Hindi ka Kasi mainip. talaga Maraming na-maximize ko talaga mula no, talagang Singapore Airline talaga ako eh. Kulang pa nga, di ba? Kulang. Kasi may sinihan, marami pwede ka silang maligo, facilities. Mm-mm. Mm. may recliner, may Mm. foot massage, tapos andoon yung paborito kong laksa. Yeah. Pwede ka ring maghiga sa baba. Okay lang, may garden. Mm-mm. Ano pa hanapin mo? Kompleto, Yeah. marami pa nga ngayon eh, di ba? Yung ano, may nadagdag pa silang mga ano, activity na pwedeng gawin. So, hindi ka maiinip. Correct. Good Nung yun. natuto na lang ako magkasino, kaya ako lumabas, mama, di ba? Meron pa ako isang experience sa Hong Kong naman. Pabalik na ng Pinas. Di dalaw kami nag-travel noon. Di kami, alam namin, matagal pa yung flight namin, ganyan. Di, syempre, the usual, pagdating mo ng airport, kakain ka. Mm. Di kami, kampante pa, no, nakaganyan, nanonood pa kami noon. Tapos nakita namin, biglang, di ba, mai-interrupt yung papanoodin mo kasi lalabas yung update ng flights. Mm-mm. Sabi, flight natin yun ah. Boarding? Boarding na? Tapos kami, sabi, hala, Kain pa kayo? kumakain pa kami. Tapos ngayon, syempre, parang ilang kagat lang namin. Mm-mm. McDonald's, the usual naman, McDonald's kasi yun ang accessible sa ano sa airport. So McDonald's Mm-mm. ngayon, eh 'di ba ang airport ng Hong Kong, hindi naman siya yung magkakalapit din. Ang haba din ng Direct, lalakarin mo. Eh tapos meron pang ah, ano to gate na magbubulit train ka, magbubulit train, mag ano ka pa, transfer. Mm-mm. magta-transfer ka pa. Mm-mm. Takbo kami ng takbo kasi nakita namin yung flight namin, wala. Boarding na. Oo, yung kape, hindi ano, naiwan na yung kape. Tapos yung feeling ko, yung fries, sumalo na sa cheeseburger, yung mga ganon. Takbo kami ng takbo. Tapos dililipat pa pala, ang layo pala. Mm-mm. Nakampante kami na kung ano yung naabutan lang namin, na kunyari, McDonald's, doon na lang Doon kami. na kayo kumain. Oo, kasi yun na nakita namin eh. Talaga. Dapat talaga ang gagawin mo, Malapit. pumunta ka muna sa gate mo, tapos saka ka mag-relax at Oo. kumain. Kasi Para parang at hindi least, ka gahol na ganon. Kasi, kailan ba yun? 2009 yata yun. mm. Ano talaga, pagdating namin dun sa malapit na dun sa gate, wala pa. Ano pa lang yung parang wala pang likuan dun eh. Ano na, nandito na yung parang crew ng airline. Mm-mm. Yung pangalan mo ba, nakalagay na dun? Kasi kayo yung hinahanap na. Hinahanap. Kulang, oo. Oo, di siya, dahil sila parang gano'n, hinahanap na nga rin. Parang sinusundo na kayo. Yung Last call, oo. sila din tumatakbo na, di syempre lalo ka na haggard kasi ibig sabihin Panic, tumatakbo oo. siya, talagang kailangan na namin lalong tumakbo. Takbo kami, Mm-mm. ganyan, hanggat papunta na papasok ng ng eroplano. Pag upo talaga namin, siguro parang ilang minutong hindi kami nag-uusap. Totoo. Hindi kami nag-uusap kasi parang kailangan habulin namin yung hininga namin bago kami masettle talaga muna. As Mm-mm. in. So, lesson learned yun sa akin na pag ganun, wag ka muna masasettle pag nakita mo na yung Kampante, pagkain, oo. wag ka munang ano. Tingnan mo muna Mm-mm. yung kung saan kang gate. Totoo yun eh. May nakikita akong meme nun sa Facebook na kahit na alam mo kung nasaan yung gate, pupunta mo muna yung gate tapos babalik ka, saka ka Mm-mm. iikot. Di ba the usual yun? Which is gano'n naman talaga nangyayari.
nung nagpunta dito yung mga pamangking ko, mga bata pa. Mm. Si Jelly, ang taba-taba noon dati. Ang taba ng pisngi nga. So, yung sa passport niya, Oh. as in, buong mukha niya, yung Oh. picture, Mm-mm. pisngi. Mm-mm. Eh, kasi, nung hinatid ko sila sa airport, inaantay ko sila, makadabas ng immigration, ganyan. Eh, di Mm-mm. inaantay ko, baka nagtatawanan sila, pati yung immigration officer, tawa ng Yeah, tawa. yeah. Sabi ko, hala, ano ba yung ano noon? Anong ginawa ng mga yon? Eh di nang nakalampas na nila, ano, tinanong ko, tinawagan ko sila. Sabi ko, bakit ano nangyari? Sabi tita, yung ano, officer, tingin ng tingin ganun sa akin kasi natatawa daw dahil sa passport, yung Mm-mm. picture niya, as in, ang taba-taba. Yeah, Tapos, ikaw ba talaga to? yeah, yeah. Yung kwento kay Warren, di ba Ano? paalis na siya dito? Ah, okay. Oh. Nung napunta silang Dubai, Oo. Ah, naka-boarding na siya, galit, nagkwento sa akin. Sabi, napakamaldita ng mga immigration nyo rito kung hindi lang sila lokal. Sa passport niya, parang medyo slim siya. Mm. mm. And then sa actual, medyo tumaba si Warren that time. Mm. So sabi niya, Pilipino ka? Yes, I am. Grabe, kain mo ng rice ah. Gumanon daw! As in! Oo nga pala, oo nga, no? Open siya. Di ba? Sabi, Loko. ito ah. Parang ano, alam mo, parang talaga, ganyan kayo sa mga bisita nyo. May nalala pa ako sa Macau, Macau Airport. Ay, airport ba tawag doon? Kasi nag-ano lang kami, nag-ferry kami from Hong Kong to Macau. Di syempre, dadaan ka pa rin ng immigration dahil yun sa passport mo, di ba? So ngayon, Mm-mm. pagpasok pa lang ng Macau Airport, nagpipicture na ako. Bawal pala magpicture. Wow, Bawal. bawal? Kasi instinct Why? mo yun as turista eh, di ba? Yung parang Mm. ido-document mo lahat ng pupuntahan mo, ganyan, nasa kabila ka na. Bawal pala, nasita ako noon. Tapos nakita ako may nakapaskil nga pala talaga, bawal talaga Oo. magpicture. So Picture, bawal sa camera. Macau. So I'm not sure kung nabago na ngayon, pero I think 2009, yun yung Mm. time na yun, bawal siya. Hindi ko to kwento, pero kwento to yung kay MJ. Yung mga ano na, airport nightmares na. Mm, Lalo sa panahon ngayon. mm, Kasi naalala ko, yung si MJ, parang pinadalhan ko siya ng iPhone para doon sa friend ko. mm. Mm. Tinatanong resibo. So, Okay? mm, Tapos, tinatanong Na-declare pa, niya. dineclare naman mm, niya. mm. Parang, bakit ka may cellphone? Yeah. Sabi niya, hindi akin yan. Inutos lang ng ate ko, makikisuyo, ibibigay sa friend niya. Pero Mm. miski na, di ba dapat ano, yung ganyan, may resibo. Parang ang gusto nila is magbayad ka ng tax. Exactly. Oo. Parang ang sabi ni MJ, ba't ako magbabayad ng tax kung declared at saka isang piraso lang? Oo. Mm. Oo. Oo. 'Di ba? Hindi siya pantinda, hindi siya hindi Personal, siya oh, pwede ibebenta. personal eh. Mm, Oo. Oo. Pinakita rin yung messages na MJ, ibigay mo to sa friend ko, ito address niya, mag-meet kayo. So parang ang inaano ni MJ, sabihin niyo na lang kung gusto niyo ba ng ano, ng lagay para Lagay. palusutin niyo ako. Sa atin na Kasi yan. kung gusto ni sa Bicol Oh, na airport, like oo. Legazpi. I think so. Oo, Okay. 'yun. Oh. So parang sabi niya, kung gusto niyo kasi ng lagay, hindi ko ibibigay sa inyo. Mm, Parang gano'n. Kasi mm, ginawa ko yung tama ko. Ay, I mm, mean, ginawa ko yung part ko. mm, At saka hindi ko siya para i-commercial or ibebenta. Nakisuyo yung sister-in-law ko. Ayan Mm. yung ano. So, anong kailangan kong gawin? Oo. Bakit niyo ako kailangan harangin? Ba't kailangan Mm, niyo akong i-delay? mm, Ayan na yung pamilya ko nagiintay na sa akin. mm, Mm. Iba pa doon, kasi malibit si MJ nakakaranas ng, yun naman, yung sa PAL. oh. Pabalik na rin siya rito ng Dubai. Yung aeroplano niya sasakyan, walang abog-abog na nag-cancel ng flight. Mm. Okay. Halimbawa, nakikita pa niya sa screen na, ito, PAL Mm, flight, blah, 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 mm, is, ganito na, magbo-boarding ng ganitong oras. So, kampante siya, nasa airport siya. yeah. Mm, Tapos, nung time na titingnan na niya, dahil alam niya, yun yung oras ng flight nila, ng boarding, nawala na sa screen. okay. So, lahat nung para doon sa flight na yun, nag-umpo ka na doon sa counter ng PAL at nang gigigil na, bakit hindi kayo nagsasabi? Bakit wala man lang kayong announcement? Mm, Tapos, si MJ, nag-work yan sa Kuwait Airlines. So, alam niya yung mga karapatan niya at saka yung mga hocus-pocus yan. mm, So, parang, kung ganito yung gagawin ninyo, then, we deserve, ano, yung parang accommodation, hotel oo. accommodation. Yes. Mm. At papakainin nyo kami. Mm, Since kasalanan ninyo. At wala kayong, prior notice. Basta na lang kayo nag-declare. Saan nyo kami patutulugin sa airport? mm, So, yung mga gantong aberya na mm. tipong pag naririnig ko, na, kaya hindi ako umuwi. Di naman, may mga ano pa rin naman. Pero tama ka dyan. Kasi remember, Grace, galing ako Singapore. Galing ako dyan. Mm. May dalo ni ate, di ba? Kami Mm. magkasabay bumalik.
Natatandaan mo yun na parang hiniramang kita nanghiram ako ng paper bag kasi meron ako ilalagay na hindi na magkasya. Mm. Parang nanghiram ako kay Grace paper bag. Hindi ko alam kung anong brand yung nabitbit kong paper bag that Mm. time. Eh, ano, oo. Oo. Kasi Siguro signature yung ah, nakuha kong Oh. paper bag na Ah. ko. Pagdating ng sa ginamit. atin, custom, sinaharang ako dahil may bit ko Ah. nga yun. Ganon. Paper bag. Sabi ko, bakit po? Ganyan. Kasi, dineclare mo ba yan, miss? Ganyan, ganyan. Sabi ko, ano po yung declare dito? Sabi ko, pinaglagyan ko lang, kuya. Pinaglagyan ko lang. Palagay mo ba Paper ito bag yung lang laman siya. nito? Gano'n. Parang ganyan siya. Parang, alam mo yun, naghahanap pa siya na baka nasa ano ko, nasa hand Sa carry ko, luggage mo. or yung Oo. ganyan. Sabi ko, Ah. pinaglagyan ko lang to. Hiniram ko nga lang Mm. eh. Sabi ko gano'n. Tsaka tingnan mo, hindi naman mukhang bago. Yung Oo. parang, inaano ko Used na. Oo. justify ko sa Ah. kanya na hindi ko binili to. Yung Mm. gano'n. Tsaka, yun nga, alam mo, ang OA ng customs natin, ito Mm. for totoo naman, Only in the Philippines. kasi, i-questionin nyo kung yung quantity, kung Mm. pambenta Ah. yan, doon mo harangin. Mm. Pero yung iisa lang ba? Katulad nun, yung sabi mo, yung sa cellphone, nag-iisa lang, questionin ka. Mm. For that one alone, ano yun eh, ibubuli ka eh. Kapag may Mm. hinahina ka, Mm. kung si MJ hindi Mm. ganun, kung hindi niya sinagot ng ganun, Mm. baka Mm. ibuli siya eh, pagbabayarin siya eh. Correct. Pero dapat, alam mo yung gagawin mo, pagdating sa mga ganong ano, Actually, unfortunately, ang malimit nilang hinaharas ng ganyan, yung mga DH na first time mag-abroad, first time yung bumalik, nakikita nila na correct. parang madaling gulatin, Mm. sindakin. Mm. So, yan yung mga trabaho ng ginagawa sa nang nasa airport para lang, alam mo yun, maglagay yung tao, makaalis Yeah, na lang. Kasi yeah. isipin mo yung mawawala kumpara doon sa ilalagay nila. Mm. Kasi nga, yung iba Tatakutin ka pa nangutang na pa, diba? dadaling ka sa kwarto, yung ganon, di ba? Yes. Hanggang may iwan ka ng flight mo. So, sasabihin mo lang, baka naman, ano po ba? Ano ba pwede kong gawin? Yeah, yeah. Para lang po payagan nyo na ako. Actually, Don't pag So, oh, OFW, meron tayong allowed na ano eh. Yung nagpunta dito si nanit si tatay ko, nag-uwi sila ng TV. So, syempre, mm, TV, mas mainit sa yeah. mata nila yon. Makikita nila mm, na ano, kailangan i-declare mo or ganyan. Inaano nilang tax. Tapos, sabi ko, OFW ako. Kasi parang ano kung may privilege tayo na pwede mm, mag-uwi or merong yes. certain amount lang na Hanggang pwede. 55 inches. Tapos sabi nila, kasi ano yun normally May yata yun. Umuwi ako December. Parang hindi pwedeng 2 beses na 6 months, parang ganoon. Okay, so parang, Oo, merong period na yeah. ganoon. Sabi ko, nung umuwi naman ako dati, wala naman ako uwing TV. Ngayon lang ka ako kasi sa kanila. So, Parang, kailangan 55 inches yung TV mo. Pag naging hindi. 56, sa kanila yung putol. Sa kanila yung putol na. Ano nga, Basta nakakabuisit pag, naririnig mo yung mga walang kwenta nilang mga rulings. makaano lang, So, hindi naman nila kumbaga, rulings eh. Makalusot sila. Kung makakalusot kung sila. hindi mo alam, Para wala kang para alam. maanuhan. Mm-mm. Oo. Kaya Ganun kung hindi mo talaga. alam Kasi at ano, parang, kumbaga parang they're testing the water. Kung kaya Mm, kanila. Pero kunyari, mm, katulad nung ganun, yung parang sinabi ko, inunahan ko ng, parang si MJ na parang inunahan ng darag ba? Di ba? mm, Sabi, kuya, mm, ano laman nito? Sabi ko, tingnan mo nga, hiniram ko nga lang tong paper bag, ginanan ko na agad si ko. mm. So parang siya, parang napatingin na lang na parang, o sige, pass na. Oo. Ay, hindi Yung pwede, ganun. hindi, hindi, hindi. Huwag natin Oo, ano kasi ito. Doon. kita mo naman kasi talaga. So parang, Sabagay. ano Sabagay yung yun? mga napapanood natin, di ba? Yung recently, yung mag-ina na hinarang papuntang Vietnam dahil sa Exactly. tanimbala. Mm-mm. Pero sa isang banda, ang maitanong ko rito, ano kung may dalang bala? Kung iisa, ano gagawin niya? Ano bang gagawin niyan? Makakasakit ba yun? hindi naman Wala. Tutukin ka puputulin, ba? di ba? Oo, paano ba? Paano? Tusok-tusukin nga. Di ba? Di ba parang naglalabas sila ng mga istorya ngayon na may nakitang bala sa loob ng delata? Mm. Yung sa Cebu naman, sa Cebu. Parang hello, tanga ba ang tao? Para hindi isipin, talaga, gumagawa na kinaganyang istorya para i-justify yung mga tanimbala na naman. Mm-mm. Sinong tanga ang maglalagay ng bala sa loob ng delata? Kung yan shabu pa, At mauunawaan saka, ko. gaano Bakit niya ka-precious yung magpupunta ng bala? bala? Gaano Mm. ka-precious yung Oo, bala para ilagay ko pa sa delata? correct. Hindi Di nila ba? Parang, naisip yun, di ba? dadalhin ko to sa Dubai eh. Oo, importante to eh. Kasi Di ba ang tanong? pangbabaril ko to sa Dubai. Di ba parang, ano naman, napaka-ridiculous to baka, Di, scenario. ang tanong dyan, kung halimbawa miyembro ako ng immigration sa Pilipinas at doon ako nag-work, anong pakiramdam ko? Am I going to be proud sa trabaho ko? Mm. Kung lahat ng makikita sa akin, ang tingin sa akin
Ay, kurap yan. Ay, ano, tanimbala. Ay, ano yan. Ket, ano, kotong yung mga yan. Mm. So, asan pa? Asan yung dignity of ano na nagtatrabaho sa ganong ahensya? Kung bulok na bulok yung sistema ninyo. Wala talaga. Napakasama ng ano, yung bukana. Isipin mo paano yung mga hindi na ilalabas na kwento. Lalo sa mga mahihinang OFW, tsaka sa mga turista. O, di ba yung sa akin na nga Diba? lang, sa amin na nga lang, na O, hindi ko naunawa mo na ba't pinaglaban. ako lumalapit? Di ba iba pag may bulong na ganyan? Yung Oo, atin-atin lang? ano, parang lagi may sikreto. Di ba nakakainis doon? Yung parang destination country na pupuntahan natin. Ano bang Wala namang, present lang natin? Visa lang natin, passport lang. Yun lang. Mm. Mm. Well, pagdating namin dito, 'di ba? Ano bang present namin? 'Di ba? Kami naka-ready lahat bilang ako nga ito, 'di ba? So naka-ready lahat ng documents namin in case kasi nga syempre bago first time lang naman namin magma-migrate that time. So lahat ng documents namin nakalabas in case hingin sa amin. Pero ang mm, hiningi lang sa amin, passport, visa. That's mm. it. Yun Ewan lang. ko bakit nga ganyan lang sa atin. Sila lang yung bukod tanging naghihingi ng ang dami-daming Sa OA. requirements na ano. Parang, tapos di ba yung mga requirements? Doon ako na ano eh, sabi ko, Mm. yung requirements sa atin, may police clearance na, may NBI pa. May barangay clearance May ka barangay pa, may clearance ka pang ano, pa, di lahat ba? ng clearance eh. Oo. Kailangan mo hingan. Parang, Oo. hello? Yung bang kaso mo Hindi sa ka, police, eh, hindi ba dadating sa NBI yun? Ganun, mm, ibig sabihin, ganun ka, hindi hindi, systematic yung, hindi ano systematic. natin. Oo. Ano naman yung mga magandang experience yun naman sa airport? Yung parang, Wala. talaga ba? Grabe naman. Yung recent trip namin sa US, Hmm. nagkataon kasi yung counter sa Singapore Airlines, yung mula LA pabalik ng Singapore, Pilipino. Ah, So, parang in-accommodate nila kami. Tapos, kasi may mga hand carry kami. mm. Pina-check-in na rin niya, walang bayad. So, wala na kaming hand carry. Ang Kasi nangyari, Pinoy. Siya. pa-shopping pa kami ngayon sa Bagay. airport ng LA kasi wala na kami mga dala. Oo nga. So, ayun, may kabayan na mabait na, ayun, sabi, oh, may mga hand carry pa kayo. I-check-in nyo na yan. Sabi niya gano'n, walang bayad. Sabi niya gano'n. Mm. As in, ang sasobra pa ng ano nun yung hand carry ko. Correct. At Oo. ano. Ah, yun naman So, yung goodness maganda na experience may yun. kapwa ka na nandoon sa ano. Kabayan kasi. Minsan kapag local travel lang, nung Mm-mm. nasa Pinas pa ako, sa PAL naranasan ko na minsan nagtatawag sila ng ano, kunyari, ang flight mo eh alas 2. Mm. Tapos merong paalis ng 1:00. Nandun ka na sa airport Maaga. 1:00. Oo. Nagtatawag sila ng kung sino yung gustong sumakay sa 1:00 kasi hindi pa puno. So, Kung gusto ko, ano. so ngayon, ikaw, iti-take advantage mo yon. So, ibig Mm-mm. sabihin, parang Mas nung time maaga na ka yon na makarating. nakasakay ako, ginawa ko na siyang, ano, parang, tinatanong ko na tuloy, kasi pwede naman pala, na pwede kang sumakay sa ibang flight, kahit hindi mo flight. So, parang nakakuha ko ng idea that time. So, ngayon, pag mag-check-in ako, Miss, meron bang ano, may bakante pa ba dun sa flight na ganito, sa ganitong Mm-mm. oras? Kunyari, parang gusto mo talaga umuwi, di ba? Mm-mm. Ano, at ano po, tawagan kita mama, mga ano, diyan ka lang sa may harapan kasi baka para kung magko-close Yung, na at meron pa, tawagin kita. So, mm, nag-aantay ako. So, pag wala, wala. So, mm-mm. ngayon, ginagawa ko rin sa ibang airline, kung may ganon. Which is good kasi parang yung iba naman, feeling ko kapag pwede naman, papayag naman eh. May Mm-mm. mga gano'n naman. Kasi I think kausapin mo lang ng maayos na ang pakiusap mo naman hindi naman yung parang humingi ka talaga ng malaking pabor eh. Ang sasabihin mo lang is parang kung merong available flight, meron pang available seat for that flight, baka pwedeng ano ako, ganyan makasakay ako kasi nagmamadali ka or something, gano'n. Actually, even without reason, kasi minsan papasakay naman nila eh. Minsan naman kapag overbooking, pag Mm, overbooking, nag-offer sila na ano, yung huwag ka po na mag-book, tapos bibigyan ka nila ng one-way na free na yes, ticket. oo. May mga ganyan. May Mm-mm. mga ganun din sila ina-offer. Mm-mm. Parang yung friend ko lagi ina-avail yun eh. Although kung wala ka naman Yes, urgent, bawa babalik ka, hindi exactly. ka naman urgent. Parang, oh okay, makaspend pa ako ng time sa family ko, another Oo, 1 day or 2 days. oo. Tapos may free ka pang ano, True, na true. ticket. Every time na uuwi ako at sasalubong ang mga kaibigan ko, yun naman May talaga ang placard. Oo, yun yung ano, yun yung isa sa pinaka ano na uwi ko. May Placard. welcome. So, Meron kaming ano, may oo. banner kami. Talagang ramdam na Welcome. ramdam ko yung pagiging OFW. Kasi, welcome, Emperatriz Perlas. As in, yung buong buo, apat sila nakasulat yung buo kong pangalan. Si Wilson Halata ko hiyang-hiya sino eh. pinagsulat Halata ko sino pinagsulat. Oo na. Oo. Ayun,
Pero syempre, may mga sitwasyon din na, di ba, ako yung masusurprise, pero ako yung nasurprise kasi nga, wala Wala talaga sa sundo. mundo. Oo. O yan, sabi, o yan. Surprise ka pa, ha? Kalokohan eh. Ayan. Wala talaga sumundo sa'yo. Pero sa buong panahon ng pag-uwi ko, hindi ko talaga pinasundo ang magulang ko. Puro lagi tropa. Puro kaibigan. Oo, kasi kumbaga bukod sa tipid, Oo. gusto ko yung magulang ko, dadatnang ko sa bahay. Yung Mm. sorpresa talaga. Pati yung paghatid hanggat maaari, ayoko na ihatid ng magulang eh. Kasi Mm. although naandyan ang maraming kwento sa airport, naandin din dyan yung pinakamasasakit na kwento ng Mm. pag-alis sa Oo, airport. lahat. Bilang, Yung emotion ba? iyak man. Di ba? Oo. Bawat isang Filipino na napapahiwalay sa kapamilya, ang Mm. saklap nun, di ba? Yung pilas nun sa puso mo na hindi kayo Aalis ka. magkikita ng ilang taon. It will never be the Kahit same. nga, Yung kahit nga parang, ako ng Oo. buwan-buwan, ayan, ipon tama, lang oo. eh. Di Mm-mm. ba? Oo, Every kumbaga kung ilang sa months. kwentong airport din lang talaga, na andyan na yung mga kwento talaga, isa sa mga pinakamasasaklap. Lalo na yung ang kwento, hinatid mong buhay nung ibinalik bangkay. Mm. Oo. Mm-mm. Oo. Yung mga Oo, yun may naman yung, naka-experience ng oo, violence, di ba? Yung buo ka, tapos pag uwi mo, oo. Buti, ano, sige, tanggap na natin na namatay sa karamdaman. Pero mm, paano naman yung mga kababayan natin na umalis na dala-dala yung maraming pangarap, hindi lang ng pamilya, kundi ng buong angkan nila, mm, na isa man lang sa kalahi natin is nakapag-abroad. mm, Kasi 'di ba Oo. kung mapapansin niyo yung mga kwento ng mga OFW, hindi lang iisang pamilya ang tinutulungan. Oo. Buong lahi na pinsan ko kailangan eh. I-extend, no? Yung pamangkin ko kailangan eh. Mm-mm. Yung ninong ko anya humingi ng tulong kasi walang-wala rin talaga eh. Kasi Mm-mm. tumulong sa amin yan nung bata kami eh. 'Di ba? So yan sa airport na yan nangyayari ang lahat. Yung kumbaga sa dami-dami ng mga pinagdadaanan ng mga tao sa bawat buhay nila. Ang kwentong airport talaga, okay lang yung mga kapalpakan, pero pag may kasama na nawawala ng buhay, diyan idinadaan yung mga bangkay, diyan na talaga yung nakakaano yung malulungkot ka talaga. Kasi paano naman yung mga pamilya na gusto lang naman mabago yung buhay. Kahit hindi na yumaman maiba man lang. Yeah. Maipantawid lang yung Yeah. magkaroon lang edukasyon yung anak, tapos malalaman mo yung nanay na nag-abroad na mag-isang hinarap yung responsibilidad bilang single mom, uuwi na palang wala ng buhay. Ang Oo. sakit nun sa magulang, sa nanay, at saka sa mga anak. Yun, ewan ko na lang kung may maikwento pa kayong Mas masakit. Kaya nga yun sabi lang. ko, it will never be the same. Kahit na yung katulad nung case ni Grace na ilang beses umuwi sa isang three taon, times a diba? year. Hindi siya, Oo. it will Iba, never oo nga. same, ano pa rin yan, same sadness, Ah! same happiness. Di ba ako yun naman, hindi naman dinalaw niya ng 2 araw ng buo? Parang bilang natin, mama, is 40 something hours lang, no? Oo, hindi 24, Oo. hindi Pero uuwi. nung umalis siya, alam mo, may punit sa heart. Yun. Sabi niyo, huwag ka nang lilingon huwag ka nang lilingon. Oh, may ganun, oo. Na anything na close sa'yo, na may kinalaman sa buhay mo, sa pagkatao mo, Yeah. pag nakikita mo palayo, kasi hindi mo alam kailan ulit kayo magkikita eh. You'll Exactly. never know. Mm-mm. Di ba? Correct. So Oo. parang basta nasabi ko lang, mama, huwag ka na lumingon, please. Kasi parang, although nasa maayos naman akong kalagayan, nasa maayos akong bansa, Oo. pero kung tayo papipiliin at hindi issue I mean, ang kabuhayan, di sana Mm. wala naman tayo sa ibang bansa eh. Correct. Di sana, naandun pa rin tayo sa Pilipinas, nakikita tayo whenever we want. Mm. Di ba? Hindi rin. Isang tawag lang, Sa puntahan na. gantong edad. Hindi isang tawag lang. Wala nang ganun. Oo. Iba na ngayon. Yun lang. Oo. Hmm. Yun yung mga naiisip ko na, ang lungkot lang. Mm. Kayo ba pag, di syempre, tayo naman nakapagbiyahe naman tayo na sabay-sabay na. So alam na natin yan. Pero pag yung kayo, syempre nakapagbiyahe tayo ng solo-solo. Mm. Kayo ba, kasi ako pagdating ng airport, iisipin ko kaagad kung ano yung kakainin ko eh. Kayo ba? Kakainin? Sa aeroplano o sa airport? Sa Airport Pinas. ko lang. Oo naman da. Hmm. Lalo pag Singapore flight, Oh. iniisip ko agad yung Singapore sling. Yung drinks, Singapore sling. Kakainin nga eh. Ako looking Agad. forward ako sa dessert nila kasi ice cream. Ice cream. Oh. Ako parang dati, yung mabubusog ako, yung ganyan. Pero pag yung medyo tumagal-tagal ka na, yung komportable ka, yung maganda upuan, kasi Mm. mag-aantay ka na matagal, yung ganun. Mm. Pag long flight, na yun, Lang. mahirap. So, Pero katulad sa atin na 3.5 hours lang.
Okay lang. Oo. Tulog ba kayo sa aeroplano? Ay, Hindi tulog ako na naman. makatulog eh. Tulog Alam na. mo, Hello? huwag mo na tanungin to isa. Hello? Lalo si Mama Gray. Baka mga sandal lang Huwag ko yata na pala ako. kayong tanungin. Kayo pa talaga nagtanong. Ako Ako parang, nagtanong sa inyo. unless pagod na pagod ako. Pero ano Ah, ko, yung parang matagal bago ako makatulog. Yung parang siguro iisipin ko na ah, mahaba pa naman yung flight, kailangan kong matulog muna. oo, Pipilitin ko yung sarili ko oo. na makatulog. Pero yung tipong, pag ano mo, makakatulog agad ako, hindi ko ma-experience yung mga nai-experience nyo. Mm. Kasi di ba kasi sa Singapore Airlines meron pang monitor, merong pwede ka manood ng Yes. movie or ganyan. Hindi ko nagagawa eh. Nag-ano ako, pero nakakatulog ka agad ako. Minsan naiinis ako kasi ang lapit na andyan, pababa na, hindi pa tapos yung tulog ko eh. Oo. Andyan na pala. Hindi ko Pwede magawa ba yan. mahaba-haba pa? Tulog. Yung monitor nga parang ayoko din kalkutin. Yung ganon. Mm. Pag di ba nasa flight tayo, meron tayong mga, ano, di ba, mga entertainment. Mm. Hmm. Di ba may mga brochure-brochure din yan. Ah, ah. Never Yung nyo ba ano bang na na-try book bumili ng mga nila. na... Mm-mm. Oo, oo, oo. Pero syempre, titingin tayo sa menu na yan. Naalala ko, one of my flight, talagang ang Singapore na yun. Sobrang paborito ko talaga yan. Mm. Only ang Conven- wine. mm. Only ang wine. Only ang beer. Sasakit na nga tiyan ko kasi pinaghalo ko na. Oh. Oo. Tapos, edi mag-stop over ka pa. Tapos, kakain ka laksa. O, di ba? Mm. So, pagdating mo ng Dubai, hayahay ka. I love Singapore flight. Mm. Mm. Yun. Anyway, isa pang naalala ko talaga, dahil nga na-miss ko yung flight ko ng Emirates, yung unang sakay ko ng Cathay Pacific, hindi, ng Cebu Pacific. Kasi ayoko sumakay dyan eh, dahil nga walang Pagkain. entertainment system. Mm. Tapos, Mm-mm. naririnig ko pa yung mga noodles ang pagkain lang. Walang pagkain, di ba? Ah, ah. Yeah. Imagine mo, flight, 8 hours, walang Dahil, pagkain. oo. So, Bibili wala ka akong lang. choice Ayun na. kasi, di ba, naiwan lang naman din ako. Mm-mm. Mm. So, nung na-experience ko na siya, natawa na lang talaga ako, only in the Philippines, na nasa taas ng 30,000 na Wait. taas ng ano, nagsusuklian. Oh, Eh, di bumili ba? ng cup noodles. Yung lapas batchoy. Mm. Balansing ng pera. Ma'am, sukli nyo. Yung may coins. Correct. Parang nanindahan lang ah. Oo, Oo. oo. Isa, parang gusto kong bumili. Pwede to, bumili ng takatak ng ano, sa takatak ng Yossi. Yung mga ganun lang. Tapos, lagi pinapaalala Nagdadagdag pa, ng mga tubig. kumot ha. Tingnan yung mga kumot, baka sinisilid yung kumot. Kasi wala rin namang kumot eh. Ang gagawin nila, Grabe. lalamigan nila masyado ang aircon sa Cebu Pacific para mapuwersa kang bumili ng kumot. Ay, Mm-mm. gano'n? Mm-mm. Yes. Walang blanket Buti sila na na lang. binibigay, oo. Oo, mama, wala. Wala. Ano, Bibili ka? bibili mo siya eh. Bibili mo siya parang another 50 dirham. Parang ganon. Yes. Yes. Oo. Nung time ko yun ha, buti na lang ako, mahilig ako magdala ng shawl. Tsaka lagi ako naka-jacket, di ba? Lagi ako Mm. naka-jacket. So, hindi ko kinailangan bumili ng ano, at Blanket. magsuklian dahil bumili ako ng kumot. Nakatay na ano sa Pacific. Yun ang iniiwasan ko, yung bibili sa aeroplano Aeroplano. ng pagkain. Yun ang iwas na iwas ako. Package na kami lagi. Matik yan, no? Oo, kung saan kami pupunta. Ngayon, dahil si Isabella, lagi ako may snack na Mm. pangbata. Dapat hindi siya maubusan. Dapat hindi siya ma-bore. Dapat hindi siya maano, yung ganon. Mm. Ay, yun lang, yun pala yung ano ko. Pag may kasama kang bata, lalo na kapag 2 years old and below, Dapat. i-maximize mo yung pwede mong, hindi man Free. masasabing perks, but yung benefit mo bilang may kasama kang bata na bumabiyahe. Kasi di ba Priority yan, kami, di ba? Pag boarding kayo. ano na, sorry. Priority. Pag Oh, may oh, well, bukod doon, sa bata. priority ka kapag may boarding. Tapos, yung stroller, yung car seat, basta anything na pangbata, lahat, libre yun. I-check-in mo na libre. Tapos, may extra pa siyang bag para sa, na pangbata, bukod sa hand carry niya. Mm. Ginawa, di syempre, bilang kami, tinake advantage ko lahat yun. Mm. Kami din naman nahirapan kasi daming bitbit. Kasi yung car seat niya sa Pinas, dala pa namin hanggang dito kasi nga nakita namin na pwede naman palang i-check-in na wala kaming babayaran. So ngayon, Mm. binitbit namin siya. Bad experience ko lang kay Cebu Pacific na umuwi ako noong after ng pandemic. First time ko lang nag-book sa kanya. So dito sa ano, kasi 'di ba allowed lang talaga is parang 200 carry. Mm-mm. Eh nagkataon noon na ano, may gift yung kasamahan ko dito para kina nanay at tatay. Parang wall clock siya. So hindi ko ma-check-in kasi baka mabasag o ano. So yun carry ko siya. So parang nangyari, tatlo yung bit-bit ko. Yeah, yeah. Pinabayaran sa akin yun ng $50. Yikes. Ah, Mm-mm. Oo, 2.5. oo, kasi nga daw,
ang allowed lang is 2. Kaya anong gagawin ko dito? Sabi ko ganoon. Sabi, ma'am, you have to pay. Tapos ganun sila kahigpit. Hindi naman puno yung eroplano. Tapos pati kahit yung mga bata, kasi meron akong family na kasabay din. Talaga binilang din niya yung hand carry, may sobra din sila. Parang, ewan ko, nagbayad sila o ano. Ganun sila kahigpit. So, yun ang ano talaga ng ano ng Cebu Pacific. Pacific. Never Mm. kang magkakaroon ng pangatlong bag. Mm-mm. Hindi, ano rin, parang may policy din, may ibang airline din, parang yung Cathay Na din, ano din. ganun din eh. Mm. Kasi 'di ba bilang 3 kaming bumiyahe that time, inisip ko, basta ang total niyan, pang 3 tao, dapat mag-equal lang dun sa total kung ilang bagahe yung pwede sa amin, Oo. ilang kilo Mm. pwede sa amin. So ganun ang, bilang bumibiyahe ka, yun ang naisip namin. Kasi Mm. Mm. pag kunyari domestic, yun ang ginagawa namin eh. Basta magto-total sa 3. Kasi basta sabay-sabay kami Oo. mag-check-in. So Family ngayon, kayo eh. oo, hindi pala ganun ang policy nila. Ang policy nila per piece din. Per bag. Oo, per piece. Parang kunyari Mm. ganun. Yung box mo, kunyari, ang allowed sa amin, for example, 30 kilos per tao. Eh, 30 kilos, eh dun sa box namin, parang balikbayan box na nilagyan namin ng mga gamit na isa. may exceed Sabi naman. natin na 35 kilos, ganyan. So, yung 5 kilos, babayaran na namin siya. Ah, Pero, parang kinount na namin siya, yung total nun, total nung lang. lahat ng bagahe nyo. Lahat ng Oo, bagahe namin, pasok. 3. Oo. Pala, binibilang nila per piece. So, Mm. ngayon, yung per piece na yon doon nila iaano kung ano yung overweight mo. So kaya ano din eh, parang maging mindful din yung mga biyahero kasi minsan iba-iba yung policy ng Depende. Oo. airline. Merong ganun, akala namin na basta magkakasabay kayo, pwede kayong mag Kasi ako, nasanay nga ako kay total. Singapore Airlines. Hindi naman, minsan 3 yung hand carry ko. Hindi naman sila naninita or ano. Mm, Hindi nga tinitimbang eh. Yeah. Ang Kaya, alam ko, yung laptop, okay kampante. lang yung nakahiwalay talaga dun sa hand carry mo kasi binabawas Mm-mm. sila sa kilo yan, eh, diba? Mm-mm. So, parang kampante ako na ganun din. Mm. Tapos, yun nga, sa isip ko, sabi ko, di na ako sasakay sa inyo. Sabi ko ganoon. First and last ko na to, sabi ko na sakay. Iba talaga pag thrift airline. Bilang OFW, di ba nga, same rin ba sa iyo kapag once na nag-take off na yung eroplano, yung may bigla ka na lang luluha? Mm. Every Okay. time. Mm-mm. Oo. Parang, kasi di ba parang, mama, yung tayong mga OFW, meron tayong, para tayong, yung roller coaster na emosyon na, Mm. minsan mapapamura ka na lang na, kung hindi sana ganito yung buhay, hindi natin kailangan umalis. Mm. Hindi Di ko ba? ma-imagine si Grace na mapapamura. Oo nga, I know. Hindi kasi naramdaman ko yan na parang tayo, pupunta tayo sa ibang bansa, mangingibang bayan, Mm-mm. pero yung puso natin may naiiwan pa rin sa Pilipinas na parang ba't kailangan umalis? Mm-mm. Mamasaya ikaw nakakauwi ka kung kailan mo gusto. Eh, Mm. paano yung sa sitwasyon namin? O nung mas malala sa akin? Mm-mm. Yeah, yeah. Parang meron something na yun yung I've been trying to emphasize at saka i-define kung ano yung emosyon na yun, na the moment talagang mag-take off ang eroplano, automatic luluha ka. Kasi ibig sabihin, wala ka na sa lupa ng Pilipinas. Mm. Papunta ka na uli sa ibang bayan na hindi ka taga roon. Mm. At may Nag-isa ka na naiiwan kang naman. oo, panibagong laban na naman. Samantalang yung isang buwan mo na bakasyon, doon mo na-realize na eto ugat ko eh. Dito ako Dito. eh. Bayan ko, pamilya ko, mahal ko sa buhay. Pero eto na naman ako. Aalis na Mm. naman. Hindi ko alam kung kailan makakabalik. So Yeah. kaya siguro yung luha nun sa mata, parang automatic. Yung may pilas talaga sa heart eh. Ako, close ako sa inyo. Kumbaga, di ba sabi ko nga na-uproot, nawawala lahat sa'yo kasi nga ibang lugar yung pinupuntahan mo. Wala kang kaibigan, wala pamilya mo, Yeah. Correct. lahat na iwan mo sa Pilipinas. Correct. Mag-isa ka na. Para lang sa pera. Mm-mm. 'Diba? Para lang sa feeling mo, sa halaga mo bilang tao para magkaroon ka ng silbi sa mundo. Mm-mm. Pero hindi ka naman Yeah. masaya. Ayun, dahil sa obligasyon. Grateful tuloy ako kasi parang nandito ako sa bansa na may opportunity kang dali mo talaga yung pamilya mo. Mm. Nakakatawa. Whether it's good or bad experience, the fact na meron tayong airport, magpasalamat pa rin tayo. Sa lahat naman talaga ng sitwasyon, may pangit at maganda. Pero tingnan na lang natin kung ano yung maganda. Kasi nakakalipad pa rin naman tayo, nakakalabas pa rin naman tayo ng bansa. Anyhow, para doon sa may mga kwento ng airport, maganda o pangit, pwede nyo po siyang i-share sa amin sa mga comment section. At saka kung meron kayong mga pa-trivia, yung mga alam mo Or yun, yung tips. parang hack or Yan. tips. Oh. Oo, pwede po namin yung i-post separately para makatulong din doon sa mga first time na babiyahe. Anyway,
Again, thank you sa mga nakinig sa amin. And thank you for always listening and watching. And please do follow and share yung mga content namin sa social media, sa Facebook, sa TikTok, at saka sa YouTube. And we will see you again next week with Mama Maria. But today, we will see you again. And bye-bye muna. This is your episode 65 of Lilac Lounge, the podcast. Good night. We would like to thank you for flying with us. It was a pleasure to have you on board. We hope to see you again soon. Maraming salamat po. Mabuhay.